Matalik na magkaibigan sina Efren at Julio mula elementarya hanggang sekundarya. Taong 1986, naninirahan sila sa bahaging Iloilo. Kahit na may napupuso ang babae sa Efren ay hindi naman nabawasan ang pakikipagkaibigan niya kay Julio. Sumapit ang araw ng pagsusulit. Naghanda ang lahat ng mga mag-aaral, gayon din ang magkaibigan. Medyo nahirapan sila sa ibang asignatura, pero napagtagumpayan naman nila masagutan ang pagsusulit sa tulong ng kanilang pagsusunog ng kilay sa mga nagdaang gabi. Lumipas ang ilang araw at may dumating na bagong mag-aaral sa paaralan. Ipinakilala na Ginang Santiago ang isang estudyante na magiging kaklase nila Efren at Julio sa ika-4 na bahagdan sa sekundarya. Marisa Santa Maria ang kanyang pangalan at buhat siya sa probinsya ng Quezon. Nakipagsapalaran ng kanyang pamilya at nag-ibang bayan upang maipagpatuloy ang negosyo. Inakala ni na Efren at Julio na isang simple at mahinhing dalagita si Marisa. Subalit hindi pala. May angkin pala itong katapangan at hindi basta-basta nagpapatalo o nagpapaapi sa mga lalaki. Isang araw habang wala pa ang mga guro sa silid-aralan, ay sinugod ni Marisa si Octavio na noon ay abala sa pakikipagkwentuhan sa kanyang mga kabarkada. Huminto sila sa pag-uusap nang lumitaw si Marisa sa kanilang harapan. "Octavio, pwede ba kitang makausap?" Tumugon si Octavio na may mukhang nayamot sa pagkakabala ng dalagita sa kanilang kwentuhan. "Tungkol saan ba ang pag-uusapan natin? Pwede bang sabihin mo na kaagad kung anong gusto mong sabihin? At nakaka-istorbo ka sa mga mahalagang bagay na pinag-uusapan namin, magbabarkada." Doon naglabas ng sama ng loob si Marisa. "Ipagpaumanhin mo pero gusto ko lamang malaman mo na labis mong nasaktan si Anita. Niloko mo siya at pinaniwalang siya lamang ang mahal mo. Isa ka palang salawahan at hindi ka nararapat para sa pagmamahal niya. Kaya kung maaari ay humingi ka sa kanya ng paumanhin at huwag mo na siyang guluhin kahit kailan." Napangisi si Octavio at hindi niya sineryoso ang mga sinabi ni Marisa. "Bakit ko naman yan gagawin? Akala mo naman kung sinong birin si Anita? Nasa loob naman ang kulo niya. Baka nga parehas lamang kayo napakipot pero may tinatago ring kalandian." Bahagyang napangiti si Octavio at nagtawanan ng kanyang mga kaibigan. Hindi na napigilan ni Marisa ang kanyang sarili at sinampal niya si Octavio. Nagulat ang lahat lalo na sina Efren at Julio na nasa isang sulok at nanonood sa kanila. Mariing nagsalita si Marisa. "Tarantado ka. Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng mga ganyan. Pati si Anita. Pinanlaki akong maayos ng aking mga magulang at hindi ako ang klase ng babae na pakawala at kung sino-sinong lalaki ang ipinaparada. Siguro ay katulad ka din ng ibang lalaki na katawan lamang ang kailangan sa isang babae. Kapag nagsawa ay basta-basta na lang bibitaw. Wala kang kwentang lalaki. Hindi ka nararapat mahalin ng isang matindong babae." Nagpintigan-tingan ni Octavio at nakaramdam ng panganib si Julio. Nag-alala siya sa pwedeng gawin ng kanyang kaklase kay Marisa, kaya dali-dali siyang lumapit sa mga ito. Akmang sasampalin ni Octavio si Marisa nang biglang masalag ni Esteban ang kanyang kamay. Nagulat si Efren sa nangyari kaya nagtungo siya sa direksyon ni Julio. Nasurpresa si Octavio sa ginawa ni Julio. Sa unang pagkakataon ay nakialam si Julio sa pagtatalo ng kanyang mga kaklase. Kinuusap niya ng mahinahon si Octavio. "Octavio, uminahan ka. Babae ang karap mo. Hindi magandang pagbuhatan mo siya ng kamay." Inakala ni Julio na magigalit si Octavio. Pero imbis na manlaban ito at gantihan siya, ay pinili nitong huminahon na bumuntong hininga. Matapos ang kanilang klase noong hapon, ay sumabay sa pag-uwi sina Anita at Marisa kina Efren at Julio. Nagkwentuhan pa sila habang naglalakad sa daan. "Alam niyo, hanga ako sa mga lalaking hindi makontento sa isang babae. Kung pwede lang sana masunog ang mga kaluluwa nila sa dagat-dagatang apoy. Parang gusto ko na rin maniwala na lahat ng mga lalaki ay pare-parehong mga manloloko at sinungaling." Naalarma sina Efren at Julio sa kanilang mga narinig. "Grabe ka naman, Marisa. Hindi naman lahat ng lalaki katulad ni Octavio."
Kaming dalawa ni Julio ay hindi marunong manakit ang damdamin ng isang babae. At kung magmamahal at magkakaroon kami ng kasintahan, ay siguradong magiging tapat kami mga nobyo. Sumigunda pa si Julio. Kung makapagsalita ka naman, Paulina, ay parang lalaki lamang ang kayang magloko. May mga babae din na salawahan at hindi makontento sa isa. Siguro nga ay meron, pero mas matimbang at mas marami ang mga lalaking sinungaling at manggagamit. Medyo nainis si Julio, kaya binueltahan niya si Marisa. Kung katulad mong matapang at nananapak na nobya ang magiging kasintahan ko, ay siguradong maghanap ako ng iba. At dahil sa sinabi ni Julio ay nakipagtalo sa kanya si Marisa. Bago pa mauwi sa matinding awayan ang kanilang argumento, ay namagitan na sa kanila si Efren kaya tumigil na silang dalawa. Noong makarating sila sa bakuran ng bahay ni Marisa ay nagpaalam na sila dito at inihatid naman si Anita. Sa loob ng ilang linggo ay naging magkaibigan sina Efren, Marisa, Julio at Anita. Pero hindi nagtagal ay lumipat sa Talisay si Anita at doon ay pinagpatuloy ang pag-aaral. Nalungkot si Marisa pero patuloy pa rin siyang pinakikisamahan ni Efren at Julio. Hindi nila hinahayaang basasun ito ng ibang nilang mga kaklaseng lalaki. Lumipas ang ilang buwan at naging magkaibigan sina Efren, Julio at Marisa. Hindi pa rin nawawala ang bangayan nina Julio at Marisa. Para silang mga aso't pusa at wala silang pinipiling araw para magtalo. Mabuti na lang at kasama nila si Efren na parating namamagitan sa kanilang dalawa. Dumako ang isang gabi kung saan may mga kalalakihang gayon din ang matatandang babae na may dalang mga krus at rosaryo. May hinahabol silang hindi pangkaraniwang aswang. Umusbong ang isang nakakatakot na anyo ng aswang na lumilikha ng kakaibang tinig. Natulad sa gansa na may garalgal na boses. Basang-basa ang kanyang bibig ng laway. Mabubuto ang mahahabang bias habang nakausli ang mga naglitawan nilang mga litid sa mga kamay at paa. Nagmistulang mga kuko ng mabangis na ibon ang tinataglay niyang mga mahahabang kuko. Patuloy ang paglikha nito ng nakakapanindig balahibong tinig. Nilabanan ng animoy gansa ang mga matatanda. Siniko niya at tinulak ang isang matandang babae at napatama ang likuran nito sa matulis na kahoy na naging hudyat ng kanyang kamatayan. Dahil doon ay matapang na binato ni Marisa ang aswang, subalit sa kasamaang palad ay nahablot at hinila ng nilalang ang kanyang rosaryo at nagkapira-piraso ang kwintas na naging hudyat upang mapabagsak siya sa lupa. Hindi nagtagal at may mga kamay na umagapay sa kanya. Nasalo si Marisa sa napipitong pagbagsak. Lumingon si Marisa at pagtingin niya sa kanyang likuran ay nasilayan niya ang kaanyuan ni Julio. Lumakas ang kaba ng kanyang dibdib at natapunan niya ito na malalagkit na tingin noong nagpako ang kanilang mga paningin sa isa't isa. Julio! Natauhan si Julio mula sa kanyang pagkakatulala at tinulungan niya makabangon si Marisa. Pagkatapos niyon ay inilabas niya ang mutya ng salsagan at sumabay sa pakikipaglaban ni Efren sa nilalang na tinawag na Mahak. Magkasabay nilang pinagtulungan sakalin at bigtihin gamit ang makapangyarihang medalyon ni Efren na tinatawag na medalyon ng San Benito. At pagkatapos ay sumalida si Julio gamit ang kanyang mutya hanggang sa marinig at magtarak ang mga mata ng Mahak. Pagkatapos ay natunog ang buong katawan. Namilog ang mga mata at halos mapako ang paningin ni Marisa sa kanyang dalawang kaibigan. Pero humanga siya at lubos na nagulantang sa pagiging maginoo ni Julio. Ipinakita nito ang katapangan sa pagsalo at pagligtas sa kanyang buhay. Nang matapos ang pakikipagsagupaan ni Efren at Marisa, ay tinulungan naman nilang makauwi ang mga matatandang babae, gayon din ang mga kalalakihan. Pero bago nila nilisan ang lugar, ay inilagay nila ang bangkay ng matandang babae sa kariton na hinihila ng kalabaw. Nagpasalamat naman ang buong puso si Marisa sa kabutihan ng dalawang binatilyo.
Maraming salamat sa pagliligtas niyo sa akin. Utang ko sa inyo ang aking buhay. Dinampot ni Julio ang nasirang rosaryo at saka siya nagwika. Ipagpaumanin mo kung nasira ang rosaryo. Huwag kang mag-alala. Aayusin ko at ibabalik ko ito sa dati nitong anyo. Namula ang pisngi ni Marisa at bahagya siyang nasupresa. Huwag ka na mag-abala. Hayaan mo na at hindi mo na rin maibabalik sa dati ang rosaryo. Ibigay mo na lang sa akin. Inagaw ni Marisa ang rosaryo subalit hindi ito ibinigay ni Julio. Pinipilit na dukwangin ni Marisa pero ayaw talagang bumayi ni Julio. Hindi nagtagal at nagkauntugan silang dalawa. Ngunit hindi pa rin sila natinag sa pag-aagawan sa rosaryo. Hanggang sa mapayakap si Marisa sa mga bisig ni Julio. Lalong nakaramdam ng matinding kaba sa dibdib si Marisa. At kasabay nun ay nag-init ang kanyang mga pisngi. Sa puntong iyon ay napabungis-ngis at halos sumakit ang tiyan ni Efren. Sa kakatawa kung kaya't sinaway niya ang dalawa sa kanilang pag-aaway. Tumigil na nga kayo para kayong mga bata kong umusta. Ang mabuti pa ay umalis tayo bago pa may dubagit sa ating mga aswang. At baka mamaya magpakasal kayo sa di tamang oras. Tinalo niyo pa ang mga magkasintahang napapakinggan ko sa radyo. Tinapunan siya ng masasama at nanlilisik na mga mata ni Marisa. Sinamangutan pa niya si Efren bago nagsalita. Ipagpaumanhin mo Efren, subalit hindi si Julio ang tipo kong lalaki. Masyadong madumi at malikot ang kanyang imahinasyon. Baka mamaya pinagnanasahan na pala niya ang katawan ko. Napasulyap sa kanya si Julio at ganoon na lang kaasim ang kanyang mukhang humarap dito. Hoy babaeng ambisyosa, tumigil ka sa pag-iilusyon mo. Kung katulad mo lang ang matitirang babae sa mundo, ay hindi kita papatulan. Napakatalas ng dila mo. Mapanghusga ka sa kapwa mo. Hindi nagsalita si Marisa pero nakaramdam siya ng matinding pagkainis. Sumimangot siya at hindi pinansin ang dalawang magkaibigan. Sa pagkakataong iyon, ay tumibay ang paghihinala ni Efren na mukhang may lihim na pagtingin si Marisa kay Julio. Nagpatuloy sila sa paglalakad sa kahabaan ng daan at mukhang nawawala na ang init ng ulo ni Marisa. Napilitan na siya magsalita at ipinaliwanag ang tunay na nangyayari kung bakit may mga matatandang babae at kalalakihang nakipaglaban sa mahak. Ayon sa kanyang kwento, ay may kaibigan siyang batang paslit na nagngangalang Celso. Sakitin at payatang naturang bata at natagpuan na lamang ng kanyang mga magulang na hinigop ng naturang aswang ang lakas at buhay nito. Kaya ganoon na lang ang galit niya sa aswang at nagboluntaryo siyang sumama sa mga matatanda upang maipagiganti ang kamatayan ng kanyang kaibigan. Napuno ng kuryosidad si Efren kung kaya't tinanong niya si Marisa. Marisa, ang ating nakasagupa, bakit parang huni ng gansa ang inilalabas nito at hindi tulad ng pag-angil ng karaniwang aswang? Mahak ang nakaengkwentro natin. Ang mahak ay isang aswang na humihigop ng lakas ng mga tao na may malubhang sakit. Nagtataglay siya ng kulukulubot na balat na halos walang kulay dahil sa sobrang kaputlaan. Nakalaylay ang maiitim at mahahabang buhok. Hindi maiwasang maagaw ang atensyon ni Marisa sa mga agimat ng magkaibigan. Kaya naman nagkwentuhan sila ukol sa paggamit ng mga pangontra nila sa mga aswang at masasamang elemento. Isang dapit hapon, malapit ang lumubog ang araw. Naglalakad si Marisa sa gawing sapa. Noong mapansin niya sa di kalayuan sina Efren at Julio na nakikipaglaban sa isang aswang, mabilis na umilag ang magkaibigan at ang lubos na ikinagulat ni Marisa ay ang biglang paglalaho ni Efren. May taglay itong tagabulag. Naibukan ni Marisa ang kanyang bibig nang makita niya kung paano sinunog ni Julio ang dulo ng buhok ng gumon gamit ang pulang posporo pati ang mutya ng salsagan. Walang ano-ano ay bumalagta ang aswang at nawala ng buhay. Simula ng gabing iyon ay napagtanto ni Marisa na hindi lamang
pangkaraniwang tao ang kanyang mga kaibigan. Kung hindi, may tinataglay itong pambihirang lakas at kapangyarihan.